Master Jericho, humihingi ng paliwanag ang spiritual na mundo. Ganun talaga ang aking ama. Alam kong may binabalak siya. Alam kong alam mo na ang ibig kong sabihin. Sa mustang muli, kaibigan. Sa video to, isa-isayin niya natin ang mga importanteng pangyayari sa buong kasaysayan ng kwento ng Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter. Ako si Enki. Kasi maraming bagay ang nangyari. Isang napakahabang kwento. Gano'n na nga. Naninigurado lang ako. Maganda yun. So paano? Simulan na nga natin. Mahigit kumulang mga 3,000 taon sa nakaraan, nagtagumpay na wakasan ng hari ng Spirit World na si Enma ang masamang balak ng hari ng Netherworld na si Yakumo. Mga 2,000 taon naman bago magsimula ang kwento ni Eugene, isinilang si Raizen. Wala man ni isa sa mga magulang o ninuno niya ang pinakita. Sinasabing nagmula raw siya sa kinakatakutang lahi na tinatawag ng mga Mazuku. Noong mga 1,500 taon naman sa nakaraan, maraming nakaharap na malalakas na katunggali si Raizen na di kalaunan ay naging mga kaibigan niya. Mga 1,500 taon na nakakaraan. Masaya ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na lumaban kay Raizen. Dahil sa napakalakas na kapangyarihan, wala ni isang makapapantay sa antas ni Raizen sa mga oras na yon. Malakas kami, pero mas malakas si Raizen. Habang si Raizen ay tinitingalanan ng lahat, si Mukuro ay nakaranas muna ng matinding paghihirap mula sa kamay ng sarili niyang ama. Ako'y nakatago na sa mga rehas at katena. Nakawala lamang siya sa pagnanasa nito nang busan niya ang sarili ng asido. Pinilit kong takasan ang aking pagkatao, ang aking nakaraan. Habang humuhugot ng matinding lakas mula sa kinikimkim na galit, hindi siya tumigil sa pakikipaglaban hanggang sa makalikha nga siya ng reputasyon na mayahalin tulad na kay Raizen. Nagkaroon ako ng mga tagasunod at maging isa sa karibal si Raizen. Habang si Raizen at Mukuro ay nagsisimula na magpalawak ng kanilang mga kaharian, sila Yomi at Kurama ay kilala pa lamang bilang mga tulisan. May hangarin sana sila magtayo ng sariling bansa. Subalit bago pa nga nila naabot yon ay nagkalamat na ang kanilang samahan. Para mangyari yon, pinili nating maging magnanakaw sa mundo ng masasamang espiritu. Dahil napapadalas na nga ang pagsumay ni Yomi sa mga kagustuhan ni Kurama, nagpadala nga ito ng isang asasin upang ipaligpit ang kanang kamay. Naalala ko pa ng oras na sinugod niya ako. 1,000 taon na rin ang nakakaraan. Bagamat nagawang makaligtas ni Yomi mula sa pag-atake, permanente namang nawala ang kanyang paningin. Mula ng araw na yon, naging palaisipan na nga kay Yomi kung sinong gumawa nun sa kanya at kung bakit bigla na lang naglaho si Kurama. Nawala ang paningin ko na hindi alam kung bakit o sino ang gumawa sa akin noon. Ayon sa manga, sumuko na si Kurama sa ambisyon na makapaghari sa mundo ng mga halimaw dahil sa patuloy na paglakas nila Raizen at Mukuro. Bagamat isa rin siya sa mga tanyag na halimaw sa Makai, alam rin niyang may limitasyon ang kanyang kakayahan. Mayroon kang sariling kalupitan pero pinaplano mo lagi ang bawat kilos mo bago ka gumawa ng isang bagay. At para makaiwas nga sa dalawa, pinili na lamang ni Kurama na tuluyang lisanin ang mundo ng mga halimaw hanggang sa napadpad nga siya sa mundo ng mga tao at lihim na nanatili ron ng mag-isa. At hindi na kita nakita sa loob ng 1,000 taon. Sa kabila ng pagkawala ng paningin, mas lalo namang naging determinado si Yomi na balang araw ay paghaharian niya ang Makai. Lumakas ako magmula nang mawala ang aking paningin. Mga 700 taon bago magsimula ang serye, ang barrier sa pagitan ng dalawang mundo ay hindi pa nag-i-exist. Ang mga malalakas na halimaw na gaya ni Raizen ay malaya pang nakakapasok sa mundo ng mga tao. 700 taon na nakakalipas. Pero noong mga panahong yun, wala pa namumuong tensyon sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng masasamang espiritu. At dito niya nga nakilala yung babaeng manggagamot na dahil tinitigan siya ng masama ay binuntis niya. Kung sa bagay, siya lang ang babaeng humarap sa akin ng walang takot at nangyari na nga hindi inaasahan. Anyway, kinailangan ang iwan ni Raizen ang babae upang bumalik sa kanyang kaharian sa Makai. Nalaman na nga lang raw niyang namatay ang babae matapos itong isilang ang kanilang anak. Ang huling balita ko tungkol sa kanya ay namatay siya matapos siyang isilang ang kanyang anak. Nagdesisyon ako hindi nakakain ng tao hanggat hindi kami muling natikita. So ano nga bang nangyari sa sanggol? Bali yung anak nga raw nila ay hindi makikitaan ng kahit anong bakas ng pagiging kalahating halimaw. Bukod sa mukha lang talaga tong ordinaryong tao, wala rin tong minanang kakaibang lakas o kapangyarihan mula sa ama. At dahil nga wala tong idea kung sino at ano ang ama, namuhay nga lang to bilang isang ordinaryong nilalang. At gaya ng ibang normal na tao, nakabuo nga to ng sariling pamilya. Isang pamilyang matapos ang 44 na henerasyon ay pagmumulan ni Yusuke o Eugene. Ang una o pangalawang henerasyon ay maaaring hindi maapektuhan. Subalit maaaring lumabas sa susunod na mga henerasyon.
Mahigit 600 taon bago masagasaan si Eugene. Ipinanganak naman si Lord Koenma o Jericho. Kahit na mukha akong bata, mas matanda ako sa'yo. Kung paano man siya nabuo ni Haring Enma ay nananatiling misteryo. Hindi ko lubos maisip na siya ay mabilis na lumaki. Isa pa, sa panahon din na to nagsimulang maglagay ng barrier o harang sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw. Ang barrier na to ay pinalagay ni Enma upang pigilan ng mga Class A at ang mas malalakas na Class S na makatungtong sa Nengenkai o mundo ng mga tao. Ito ay kautusan mula sa iyong amang si Enma. Mga 500 taon naman ang nakararaan. Natupad ni Yomi ang pangarap na maging isa sa mga hari ng Makai. Hindi sa pagmamalaki pero isa na ako sa pinakamakapangyarihan dito. Dahil sa pagkakatatag ni Yomi ng sarili niyang bansa, nagkaroon nga ng hindi inaasang balanse ng kapangyarihan sa mundo ng mga halimaw. Bagamat hindi nila gusto ang isa't isa at meron silang sarili-sariling ambisyon na pamunuan ang buong Makai, wala ni isa sa kanila ang nangahas na umatake. Bagay na hindi nga nagbago hanggang sa susunod na 500 taon. 3 halimaw ang nag-umpisang maglaban para magkaroon ng kontrol sa mga nangyayari sa mundo ng masasamang spirito. Mga 50 taon naman ang nakararaan. Nagkakilala sila Taguro at Jeremiah. May 50 taon na. Noong mga panahon na to, maganda pa nga si Jeremiah kaya hindi nakapagtataka kung bakit nagustuhan siya ni Taguro. Dahil sa pareho silang mahusay sa pakikipaglaban. Bumuo nga sila ng dojo kung saan maaari nilang maturuan ang sinuman na maprotektahan ang kanilang mga sarili. Sa kasamaang palad, may isang malakas na halimaw nga ang umatake sa dojo at pinagpapaslang ang mga estudyante nila. Lahat, para lamang imbitahan silang sumali sa gaganaping Dark Tournament. Bilang paghihigante, walang awang pinaslang nga ni Taguro ang mismong umubos sa mga estudyante niya na makarap niya to sa finals. Dahilan para sila nga magkampiyon sa palaro. Bilang gantimpala, binigyan nga sila ng tigisang kahilingan. Habang si Jeremiah ay hiniling na wag na siyang isali pang muli sa mga susunod na palaro, ang magkapatid na Taguro ay hiniling na maging mga halimaw. At mula nga noon ay nagkahiwa-hiwalay na ang mga landas nila. Si Taguro, na naging kampiyon noon, ay hiniling na siya ay maging halimaw na rin. Mahigit kumulang 50 taon naman ang nakararaan. Ipinanganak sila Vincent at Micaela. Dahil pinanganak ang lalaki si Vincent mula sa isang tribong kinabibilangan lamang ng mga babae, itinuring nga siyang isinumpa at ipinatapon upang hindi na makapagdala ng malas sa kanilang bayan. Maaring manatili ang batang babae, pero ang batang lalaki, kailangang mawala siya dito. Dahil doon, nagkahiwalay nga sila ng kakambal na si Micaela. Maswerte namang natagpuan at pinalaki si Vincent ng isang grupo ng mga bandido at lumaki nga bilang isang tulisan. Sa kabila ng murang edad, ang antas ng kapangyarihan ni Vincent ay nasa Class A. Iniisip na marami na ako ay walang awang kriminal. Pati ang grupo ng mga magnanakaw na nagpalaki sa akin, ayaw na nila ako makasama. Mga 15 taon bago magsimula ang serye, habang sinusubukang buksan ang nanakawing kayamanan, si Kurama o Dennis ay na-corner ng isa sa mga miyembro ng SDF. Napuruan siya nito ng gusto na napilitan siyang itago ang kaluluwa sa loob ng hindi pa isinisilang na sanggol. Dahil sa pangyayaring yun, isinilang at natutunan niya ang mamuhay bilang isang tao. Doon nagsimula ang lahat. Binalak kong umalis agad. Pero mula nung araw na yun, nakilala na ako bilang si Dennis. Sa kaparehong taon, si Kuroko o Mariko Sanada ay tinalaga ni Jericho bilang kauna-unahang spirit detective ng kabilang mundo. 14 na taon lamang ako noon na maging detective ng spiritual na mundo. 14 na taon naman nang nakalilipas nang ipanganak ang bidang si Eugene. Bale ang nanay niyang si Atsuko ay 15 taong gulang pa nga lang nang isilang siya. Bagamat hindi sinama sa anime, ang tunay na tatay ni Eugene ay hiniwalayan ng nanay niya nung maliit pa siya. Dahilan para lumaki nga siyang walang kinikilalang ama. Imposibleng walang ginagawa doon. Matapos ang 3 taon ng pagiging detective, nagretiro naman si Mariko upang magpakasal. Nagpa siya kung mabuhay na umiibig kasi sa mundo ng galit at puot. Hindi naman nahirapang magganap ng kapalit si Jericho dahil sa kaparehong taon, naibigay niya agad ang posisyon sa may tuturing na gifted fighter na si Sensui. Ang malakas na spiritual na kapangyarihan ni Sensui ay likas na sa kanya. Habang nasa isang misyon, nakalaban at nakilala naman niya ang halimaw na si Itsuki. Kung maaari, gusto ko pang mabuhay ng isa pang araw. Mga 10 taon bago maging detective si Eugene, si Sensui at ang partner nitong si Itsuki ay naatasang imbestigahan ng isang grupo na tinatawag na Black Club.
Dito, nasaksihan nga ni Sensui ang pangyayaring bumago sa pananaw niya tungkol sa mga tao at halimaw. Nasaksihan ni Sensui ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Dahil hindi na nga magagampanan pa ng tama ni Sensui ang pagiging detective, napilitan nga si Jericho na tanggalin to. Matapos ang ilang araw, nabalitaan na nga lang niyang ninakaw ni Sensui ang Black Chapter tape. At mula nga nung araw na yun, ay wala na silang narinig tungkol dito. Yun ang panahon na nagka-interes sa pagkuha sa video si Sensui ng mga krimen ng mga tao. Mga 2 taon bago niya unang makalala si Eugene, lumapit nga siya kay Shigure upang magpalagay ng ikatlong mata na tinatawag na Jagan. Ikaw ba si Shigure? Gusto kong bigyan mo ako ng pangatlong mata. Pero bilang kapalit, bumaba nga ang kanyang kapangyarihan mula sa Class A papunta sa Class D. Dahil sa paghahanap sa kapatid, napadpad nga siya sa mundo ng mga tao kung saan nakilala naman niya ang ngayoy tao ng si Dennis. Sa mga panahon na to, si Alfred ay inaabangan na si Eugene sa kanto para magpabugbog. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Siguro kailangan ipaalala ko ang pangalan niyo sa'yo ng habang buhay. At heto na nga, sa pinakasimula ng kwento, namatay si Eugene. Muling nabuhay. Jenny, kumusta? At naitalaga bilang spirit detective. Ikaw ay magiging isang detective na kabilang daigdig. Mga ilang araw matapos yun, binigyan agad siya ng misyon kung saan kailangan niyang mabawi ang 3 importanteng kayamanan ng spiritual na mundo. Dito rin niya natutunan kung paano gamitin ng ray gun. Iinit ang daliri ko. Sa ngayon, 1 beses lang sa isang araw mo pwedeng gamitin ito. Dahil sa misyon na to, nakilala niya si Dennis at kinailangang talunan si Vincent. Teka! Sandali! Matapos ang 1 linggo, initas na naman ni Jericho si Eugene na makilahok sa paligsahan ni Master Jeremiah. Kung ganun, simulan na ang ating paligsahan. Ha? Ang matandang yan si Jeremiah? Nagawa niya makarating sa huling bahagi at maswerteng nanalo laban sa halimaw na si Benjo. At mula nga nung araw na yun ay naging mag-aaral na nga siya ni Jeremiah. Si Eugene ang nagwagi at magmamana ng aking kapangyarihan. Mga ilang buwan matapos ang matinding pagtitraining, ipinadala naman siya upang wakasan ng kasamaan ng 4 na mga halimaw, bagamat siya ang tumalo sa pinakapinuno na si Lazarus. Hindi naman niya magagawa yon kung di siya tinulungan nila Alfred, Dennis at Vincent. Ito rin ang unang pagkakataon na nagsama-sama silang 4 sa isang koponan. Dennis, Vincent! Mga ilang buwan matapos nun, matagumpay naman nilang nailigtas ang isang kurime mula sa bumiyag ditong grupo ng mga sindikato. Hindi naman inaasang ang babaeng yun ay ang mismong hinahanap na kapatid ni Vincent na si Micaela. Dito rin ang unang pagkakataon na nagkaharap sila Eugene at Taguro. Sa kaparehong taon, muli nagpakita sa Taguro at inimbitahan sila Eugene na makilahok sa Dark Tournament. Kapag tinanggihan niyo ang paanyaya, ay tatapusin ko kayong dalawa. Magandang ipinakita ng kupunan nila sa buong palaro. Pasok na tayo sa huling bahagi. Pinaghirapan niyo itong lahat. Pero bago pa nga magsimula ang huling bahagi, ipinasa na ni Jeremiah kay Eugene ang kapangyarihan niyang tinatawag na Spirit Wave. Naging mahina si Jeremiah dahil dito, kaya nagawa siyang tapusin ni Taguro nang walang kahirap-hirap. Baliwala ang lahat, hindi man lang ako nagasgasan. Pagdating sa uling bahagi, napilitan namang gamitin ni Taguro ang mahigit 100% ng kanyang lakas. Bagamat nagawa niyang pigilan ang pinakamalakas at kahuli-hulihang tira ni Eugene, yun na rin pala ang huling lakas na kaya niyang ibigay. Ibigay ko ng lahat sa tirang ito! Ang resulta pag lumampas sa aking 100%. Matapos may panalo ang palaro, tahimik na hiniling nila Eugene na muli sanang mabuhay ang kanilang master na si Jeremiah. Alam kong may ideya ka na sa maaaring hilingin ni Eugene. Kailangang ingatan mo ang katawan ni Jeremiah. Natupad nga ang kahilingan nilang yun bilang pinakagantimpala sa pagkapanalo nila. Master Jeremiah! Master Jeremiah! Samantala, sa kabilang buhay, pinili naman ni Taguro ang pinakamahirap na parusa. Isang magpusok na tao hanggang sa huling sandali. Mga 1 taon matapos magsimula ang serye,
Muling nagpakita ang dating spirit detective na si Sensui at ipinaalam ang plano nitong paglalagay ng lagusan sa mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw. Ang tunay na katapusan ay magsisimula na! Upang magawa to, naghanap nga siya ng 6 na tao na makatutulong sa kanya. Walang makakapigil sa atin. Bilang kasalukuyang detective, tungkulin ni Eugene na pigilan ang binabalak na Sensui. Dahilan para magkaharap nga sila sa laban. Sa kasamaang palad, masyadong malakas ang sacred spirit ni Sensui para kay Eugene. Bagay na humantong nga sa kanyang ikalawang kamatayan. Matapos malagutan ng hininga, nabunyag naman na si Eugene ay hindi ordinaryong tao lang. Imposible yun! Ang mga magulang ni Eugene ay tao! Tama yun. Ang mga lolo at lola niya ay mga tao rin. Pati ang mga henerasyon bago ang mga lolo at lola niya ay mga tao rin. Dahil sa prosesong tinatawag na atavism of the Mazoku, si Eugene nga ay nabuhay muli sa ikalawang pagkakataon. Pero hindi gaya nung una, siya ngayon ay isa ng halimaw. Eugene, ang mga ninuno mo ay mga Class S na halimaw. Sa madaling salita, ang aking mga ninuno ay mga halimaw. May sapat man na siyang lakas upang makapagsabayan at tapusin si Sensui. Nahihirapan pa rin siyang gawin yun. At dahil doon, nakialam na nga ang ninuno niyang si Raizen. Isang boses ang nagsalita at si Eugene ay nagbago. Maaari kayang ninuno niya o ang dugo ng masamang spirito ang dahilan ng kanyang pagbabago. Matapos nitong saniban ang katawan niya, ay mabilis nitong tinapos ang laban nang walang kahirap-hirap. Sensui! Umilag ka! Matapos malaman na ang halimaw na nakialam sa laban niya ay kanyang ninuno, humingi siya ng payo mula kay Jericho, sa master niyang si Jeremiah at sa pinakaunang detective na si Mariko, hanggang sa makapagdesisyon nga siyang personal na magtungo sa Makai. Alam! Doon, si Raizen nga mismo ang nagkwento sa kanya ng lahat. Mga 1 taon matapos makatungtong ni Eugene sa Makai, namatay si Raizen dahil sa sobrang kagutuman. Gutom na ako. Bilang kadugo ng hari, napilitan nga si Eugene na maging bagong pinuno ng kaharian ni Raizen. Patayin na nga pala si Raizen. Dahilan para gawin nila akong bagong hari. Dahil sa pag-iisip na anumang oras ay pwede silang atakihin nila Mukuro at Yomi. Mabilis ngang nakahanap ng solusyon si Eugene upang mapigilan ang nagbabadyang gyera sa pagitan ng tatlong kaharian. Iminungkahin niyang idaan nila ang lahat sa palaro. Lahat sila ay sasali at kung sino mang mananalo ang siyang maghahari sa buong Makai. Nang mamatay si Raizen, maraming bagay ang aking inisip. Magkakaroon tayo ng ordinaryong laban. Huwag nating isaling ating mga bansa. Bumuo tayo ng laban sa mga bato at mag-organisa ng isang paligsahan. Ang matatalo ay mapapasailalim sa kanyang pamumuno kahit na anong mangyari. Bagamat may pag-aalinlangan, napilitan ngang tanggapin ni Yomi ang hamon nang dahil sa pagpayag ni Mukuro. Sang-ayon ako kay Eugene. Hindi! Sa pagtatapos ng palaro, isa sa mga kaibigan ni Raizen ang nanalo at gaya ng napag-usapan ay ito nga ang hinirang na hari sa buong Makai. Dahil piniling galangan ni Mukuro at Yomi ang mga salita nila. Ang kapayapaan sa mundo ng mga halimaw ay sigurado na para sa susunod na 3 taon. Iingatan ko ang mundong ito habang namumuno ko dito ng 3 taon bilang kampiyon. Walang manggugulo sa mundo ng mga tao. Mga 3.5 taon matapos may talagang spirit detective si Eugene, ang barrier o harang sa pagitan ng dalawang mundo ay tuluyan ng tinanggal. Ganun ba? Ngayon naintindihan ko na. Ang ibig mo sabihin, niluwagan ng harang? Naging posible ito matapos madiskubre ni Jericho ang mga kasamaang ginagawa ng kanyang amang hari na si Enma. Balay sa pilitan na raw nitong pinapagawa ng masama ang mga mahihinang halimaw sa mundo ng mga tao para magkaroon ng dahilan para patuloy na lagyan ng harang sa pagitan ng dalawang mundo. Master Jericho, humihingi ng paliwanag ang spiritual na mundo. Ganun talaga ang aking ama. Alam kong may binabalak siya. Alam kong alam mo na ang ibig kong sabihin. Bilang resulta, may isa pa nga naging misyon si Eugene sa spiritual na mundo. At ang pakay niya nga ay ang pigilan ng masamang binabalak ng mga natitirang taga-suporta ni Haring Enma. Dito, nagawa niya nga makaligtas muli sa bingit ng kamatayan. Pero gaya ng pangako niya, bumalik nga siya ng ligtas para muling makasama si Jenny. Kamusta? Nandito na ako.
Mga 3 taon matapos bumalik ni Eugene sa mundo ng mga tao, o mga 6 at kalahating taon matapos magsimula ang serye. Isa na namang palaro ang magsisimula upang alamin kung sinong susunod na maghahari sa Makai. Yun nga lang, hindi na nga sinabi o ipinakita kung sinong nanalo sa pagkakataong yun.